Can you meet someone na nag-astral nag-astral travel din ng sabay kayo? Of course. Of course. Pag sanay kayo pareho, marunong kayo mag-control and you're aware, you can. You can. Papa Jack, paano makapunta sa Agartha? Kahit na marating mo yung lugar na matatanaw mo yon, if ever marating mo, which is very, very difficult, hindi ka pa rin makakapasok unless you're allowed to go inside. It's very different from Biringan. Iba po ito. These are very advanced human beings. May barrier. They're protecting their place. Pero updated po sila sa atin. Alam nila kung anong nangyayari sa atin. Napaka-advanced nila. Ako, yung nung magpunta ako doon, hindi ko ina-expect na hindi ako makakapasok ng tuluyan. Any thoughts po about Secrets of the Pyramid of Egypt? Okay. Yung Agartha, maraming tunnels yun. It's actually like a continent. It's actually yung tunnels nun, hirap explain. Alam nyo yung pyramid, marami pang bagay na hindi pa na di-discover ng mga archaeologists. Maraming tunnels doon. Actually, isa sa tunnel doon papunta sa Agartha. Yan. Ano ang pagkakaiba ng Agartha? Ay naku, ang laki ng pagkakaiba. Una, they're highly advanced. They protect each other. They protect their place. They try to avoid conflicts. They don't like wars. Ayaw nila ng gera. Kaya mga tao doon, para pong Superman. Ano lang po yun, analogy ko. Example ko lang po yun. Pero hindi naman sila talagang Superman. Advanced lang talaga kasi technology-wise, ang dami na nilang alam. And nagpunta sila doon, yung city na yon sinara nila para maproteksyonan at hindi masira. Nung 2,000 years ago yata yung nagkaroon ng something was going on in the planet na hindi nila gusto, na alam nilang kahahantungan sa katulad ng nangyayari ngayon. Hindi nila gusto, alam nilang makaka-apekto, ayaw nilang, they try to save themselves, yung grupo na yon, yung mga highly evolved beings, at dun sila. Pwede bang mag-astral travel sa heaven? Ay, ewan ko dun sa kausap mo, buhay pa ba siya? Kim, kasi ang astral traveling, hindi kasali ang langit. Ang PC ng the silver cord, there are two kinds. Yung isang silver cord mo, yun yung nangyayaring para kang saranggolang nakadikit sa'yo pag nag-astral travel ka. Hindi kasya yun para umabot sa langit unless you're dead. Unless you're dead. Hindi, and there are several heavens. Tanong mo sa kanya kung anong level ng heaven ang narating niya. Kasi para makapamasyal ka sa langit, talo mo pa si Superman. Kasi si Superman sa universe, umiikot lang siya at nagpupunta sa iba't ibang planeta, hindi sa heaven. There are areas o parts of heaven na pwedeng puntahan upon request kung may karapatan ka na. Yung katulad ng Akashic Record. But, you need permission to be able to go inside, tapos i-guide ka pa rin. Hindi po katulad yan ng Pilipinas na bara-bara, basta-basta kung gusto mong pumunta, makakapunta ka. Langit po ang pinag-uusapan natin.
Art Dre, alam mo, yung Garden of Eden, may nagbabantay dyan. Part yan ng langit. Hindi, of course, lahat ng bagay pag-aari ng nasa itaas, ano? Pero yung area na yan, may archangel na nagbabantay dyan. At meron linagay si Ama na sword. Napakalaking sword. Ano ba yung sword? Espada na buhay, na nag-aapoy. Hindi yon para sa mga tao. May mga bagay na hindi dapat pinakikialaman ng sangkatauhan. Hindi lahat ng sekreto ng langit ay para sa atin dahil hindi lahat ng bagay ay maiintindihan natin. Ganun lang po yon. Alam niyo ba yung nangyari sa Mount Banahaw? Kung bakit ang dami nang nadisgrasya doon? Itong after so many years, kasi bata pa ako, I was just in my 20s nung nakapunta ako ng Mount Banahaw. Ang storya po niya, napanaginipan ko siya, may babaeng tumatawag sa akin. Palagi kong napapanaginipan. Normally kasi, dahil sa gift, o dahil sa kung pagiging ganito ko, yung abnormality ko, palagi akong nag-i-ignore ng mga bagay na nakikita ko na alam kong hindi nakikita ng iba o yung panaginip na alam kong hindi naman panaginip. But finally, ito, yung tumatawag sa akin, sabi sa akin, pumunta ka, kailangan pumunta ka. So, kasama ko po si Jen, taga-Ginubatan po yon, kaibigan ko. Maraming prosesong pinagdaanan namin bago kami nakapanik. Yun po yung kinukwento ko nung isang araw na yung isang part doon na mararating mo, yung tubig pag ininom mo lasang 7-Up. Marami pong naka-experience yan. Hindi po yan, hearsay, hindi po yan kwentong kutsero. Ang magsabing hindi yan totoo, lahat ng kabusitan makakarating sa kanila. Sabihin ko sa inyo, okay lang, huwag kayong maniwala, pero huwag kayong magsasabing hindi totoo. Wala kayong karapatan dahil hindi naman ninyo na-experience eh. Kanya-kanya yan. Pero totoo po ang Mount Banahaw. Kung totoo ang Biringan, ang Mount Banahaw hanggang ngayon, ang lapit lang, hindi nyo kailangan mag-aeroplano. Andyan lang. Nung araw po, napakabango ng mga areas na yan. May stage na amoy tsokolate, may stage na amoy bulaklak, may stage na amoy... Napakabango habang pumapanik ka. Pero, nung sumikat yung lugar, marami nang nakaalam. Kasi ang daming nakatira doon ng mga dalisay na espiritu, ang daming nakatira doon na elementals na tumutulong sa mga tao. Nag-umpisang dumating yung mga tourist. Yan ang mapangit pagka hinaluan na ng may mga mag-boyfriend na nagpupunta doon, yung babae naka-short, tapos maglalandian papanik. Meron dyan natabunan ng lupa. Hindi po dapat ganun doon, dapat ginagalang ninyo yung lugar. At nagdadasal habang pumapanik. Hanggang sa nagkaroon ng mga establishment sa baba, na nagtitinda ng pansit, nagtitinda ng, at saka may inuman na, merong karaoke, videoke. Nawala po yung pagiging misteryoso ng Mount Banahaw. Tumaas sila ng tumaas. Yung iba lumipat. Iniyakan po nila yan. Katulad din ng mga taga-Biringan. Yung mga elemental sa Biringan, lungkot na lungkot. Palagi nilang iniiyakan yung ginagawa ng mga taong pambabastos sa kalikasan. Masakit sa dibdib pagka kinukwento ko kasi ako yung nakakaharap, ako yung kinakausap, nagtataka sila kung bakit ganun tayo. Sayang sayang talaga yung Banahaw. Pero meron pa rin mga nandoon na nag-aalaga, sinisikap nilang ma-maintain a few part, yung ibang parte ng Mount Banahaw. Napaka-holy nun at saka ay nako, nakakalungkot lang. Actually,
Ang simple lang ng astral traveling because we unconsciously do it every night when we sleep. Well, not every night. I mean, sometimes spaghetti dream lang yun dahil kumain tayo busog na busog. But 90% of the time, ginagawa natin yun. Hindi lang natin naaalala. Pero pag naalala naman natin, meron nga nagigising tayo, umiiyak tayo, hindi natin maalala kung bakit tayo umiiyak, iyak tayo ng iyak. Meron naman instances na alala natin, that's astral traveling because you leave your body every time you sleep. Kaya pwedeng ituturo lang sa inyo yung tamang paraan kung paano ma-achieve ng, kumbaga parang on call, na alam ninyo habang ginagawa ninyo. Pagkatapos ng advanced ay remote viewing. Hindi po, yung class po hindi po pwede sa online. Kawawa naman kayo pag nag-online. I can do that actually. But it will be difficult for you. I want to make things easier for my students. Kasi iba yung personal na nakikita ninyo ako kesa yung online. I'll try to come up with something online kasi gusto kong maging maayos at mapakinabangan talaga ng mga magi-enroll online yung ituturo ko. To be very honest, kasi mas madaling magturo ng face-to-face. Baliktad naman ng iba. Yung iba, mga teachers, gusto nila online, they find it easier. Ako kasi, I want my students to really be able to do what I can, even just 30 or 40% of what I can do.